Kumusta mga ka-driver, mga kadiskarte? Alam nating lahat, ang sakit sa bulsa ng presyo ng gasolina, di ba? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo, may laban tayo dyan? Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 practical na diskarte para makontrol natin yung fuel expenses. Tara, simulan na natin to! Oh, tingnan nyo to ha. Para lang magka-idea tayo kung gaano kasakit, umabot sa ganito kataas ang presyo ng diesel. Grabe no? Araw-araw kang bumiyahe, tapos ganyan sasalubong sa'yo sa gasolinahan. Talagang ramdam na ramdam hanggang buto. Kaya ito yung pinaka-importanteng tanong para sa ating lahat. Paano na? Paano na tayo makakatipid sa gitna ng ganitong sitwasyon? Well, yan mismo ang bibigyan natin ng kasagutan ngayon. Dahil hindi tayo pwedeng magpapatalo na lang. Panahon na para lumaban at bawiin ang kontrol sa ating gastos sa gas. Tatalakayin natin ang 7 diskarte para hindi na tayo laging dehado pagdating sa presyuhan. Okay, game na. Unahin natin ang 2 diskarte. Kasi bago pa man natin i-start yung makina, kailangan muna nating siguraduhin na yung sasakyan mismo ready nang magtipid para sa atin. So, diskarte number 1. Napaka-basic pero super importante, maintenance. Tandaan natin to, ang isang alagang makina ay isang matipid na makina. Yung mga regular na tune-up, pagpalit ng air at oil filter on time, at yung tamang pag-aalaga sa spark plugs, naku, simple lang yan, pero sobrang laki ng epekto niyan sa fuel consumption mo. At para mas maintindihan natin, tingnan nyo to. Saan nga ba napupunta yung gasolina natin? Grabe, sa city driving, mahigit 60% nasasayang lang sa init ng makina. Pero, pansinin nyo, may 11% na napupunta sa rolling resistance ng gulong. At dyan may magagawa tayo. Actually, para mas malinaw, ayon sa isang pag-aaral, halos 27%, imagine, 1/4 ng lahat ng ginagastos mo sa gasolina ay dahil lang sa mga gulong mo. Sobrang laki, di ba? Dito na ngayon papasok yung pangalawang diskarte natin. Ito yung diskarte number 2, gulong at timbang. Una, laging i-check yung hangin sa gulong. Kapag kulang yan, parang nagpapahirap sa makina at pwedeng mabawasan ng 3% yung fuel economy mo. Pangalawa, magbawas ng gamit. Yung mga hindi kailangan sa kotse, alisin muna. Bawat dagdag na bigat, dagdag konsumo yan. At ito ang malupit, yung roof rack mo, ang pag-alis niyan, pwedeng magpataas ng fuel efficiency mo ng hanggang 20%. Okay, so ready na ang sasakyan natin. Ngayon naman, yung pinaka-importante. Ikaw, bilang driver. Pag-usapan natin kung paano magmaneho na parang pro para makatipid. Dito kasi nagkakatalo, yung driver na bigla-bigla umarangkada tapos bigla-biglang preno, nako, sinisira niyan yung mileage mo ng hanggang 33%. Ang sekreto, manging chill ride ka lang. Swabe lang. Tumingin ka sa malayo para alam mo na kung may traffic at mag-maintain ng pamang distansya para mas madalas kang naka-coast lang. Ito pa, isang pro tip, sa highway, hindi kailangan laging karera. Alam nyo ba, kung ibababa mo lang ang speed mo sa mga 88 kilometers per hour, kaya mong itaas ang fuel economy mo ng hanggang 20%. Hindi kailangan maging pinakamabilis para makarating ng matipid. Okay, diskarte number 4, mga maliliit na gawe na may malaking epekto. Iwasan yung pag-idle. Tandaan, pag naka-idle ka, 0 kilometers per liter yan. Sayang lang. Kung matagal kang hihinto, patayin mo na yung makina. Sa aircon, 22 to 25 degrees, sapat na yan. Magpakarga sa umaga, mas siksik ang gasolina. At kung kaya, laging i-full tank para iwas sa evaporation. Okay, dumako na tayo sa diskarte bilang 5. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan at sa pagmamaneho, kundi sa pagiging wise bago ka pa man umalis ng bahay. Ito ang mission natin, planuhin ang biyahe. Kung may pupuntahan ka, isipin mo, ano pa bang pwedeng isabay? Pagsamahin mo na ang mga lakad. At gamitin natin yung mga app tulad ng Waze para iwasan yung rush hour. Sobrang laking tipid niyan, aabot ng 15 to 20%. O kaya, try mo mag-carpool, hati-hati sa gastos, mas masaya pa. At syempre, sa panahong ngayon, ang teknolohiya ang best friend natin. Ang ika-6 na diskarte ay kung paano natin gagamitin ang mga modernong tools para diretsong makabawas sa gastos sa gas. Ito, pakinggan nyo. May mga apps tulad ng Price Lock. Ang galing ng konsepto nito. Bibili ka ng litro ng gasolina sa app habang mura pa. Tapos, ilalock niya yung presyong yun. So kahit tumaas ng presyo bukas pag nagpakarga ka, yung luma at mas murang presyo pa rin ang babayaran mo.
Ang talino, di ba? Eto pa, yung mga fuel card. Hindi lang yan pang points. Nagbibigay yan ng totoong rebates o cashback. Tingnan nyo, may mga card na bagay sa mga TNVS, meron para sa mga delivery rider, at meron para sa ating mga madalas magpakarga. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin kung anong card ang swak sa'yo. At syempre, gamitin natin yung lakas ng community. May mga app tulad ng GasPH kung saan tayo-tayo ring mga driver ang nagtutulungan para mahanap kung saang gas station ang may pinakamurang presyo sa lugar natin. Bayanihan to. At para sa ating huling diskarte, ito yung pang long term. Ito yung next big move na pwedeng pag-isipan para sa mas malaking tipid sa hinaharap. Tingnan nyo lang yung comparison na to. Yung isang ordinaryong diesel pickup, mga 10 hanggang 12 kilometers per liter yan. Pero yung isang modernong hybrid, umaabot yan ng 20 kilometers per liter o higit pa. Halos doble. Isipin nyo na lang yung matitipid nyo buwan-buwan. So, bakit mo dapat i-consider ang hybrid? Long term, kayang-kaya niyang bawasan ang fuel bills mo ng higit 40%. May mga tax incentives pa minsan at hindi lang yan, mas mababa ang maintenance at mas maganda sa environment. At alam nyo ba, lumalaki na rin yung market ng mga used hybrid kaya mas nagiging abot kaya na sila. Ayan, yan ang ating 7 diskarte. Ngayon, para hindi natin makalimutan, isummarize natin lahat para buo na ang action plan mo pag alis mo dito. Ito na ang checklist mo. Number 1, alagaan ng kotse. 2, bantayan ng gulong at bigat. 3, magmaneho ng swabe. 4, i-practice yung mga smart habits. 5, planuhin ang biyahe. 6, gamitin ang tech. At 7, mag-isip para sa future. Ngayong alam mo na ang mga diskarte, isa na lang ang tanong. Alin diyan ang uumpisahan mong gawin bukas na bukas? Tandaan, bawat litro na matitipid natin, malaking bagay yan. Magmaneho ng matalino at laging mag-ingat sa daan.